Oras sa buong Pilipinas, 8:25 ng umaga. Ako pa rin ho si Mil Carigunan sa Isyong Pambayan. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga. Pag ganito pong mga talakayan, ako yung mga kababayan natin, kahit tinatamad pang bumangon, abay, I'm sure lalaksan na yung volume ng kanilang radyo o kaya naman ng telebisyon. Ayan, ano ba ang mga ritual? Ano ba ang pwede ho natin gawin sa pagsalubong sa Chinese New Year? Marami tayong mga kababayan ang sumusunod pa rin sa tradisyon kahit po hindi ho sila mga kumbaga ay Chinese. Diba? Maraming naniniwala pa rin. Of course, pag ganito pong usapin ay kasama natin ang ating panauhin lagi, si Attorney Nick Nangit. Attorney, magandang umaga at Happy Chinese New Year in advance. Yes, magandang umaga, Milky Riconan. Of course, dito sa Isyong Pambayan. Oo. Batiin ko na sila in advance. Kong si Fatsai, Sanyan Yun. Koyle. Ayan. Kohe Fa Choi. Tama ba yung sabi ko? Yes, Kong Pwede Fatsai rin. kasi is Cantonese sa Philippines. Pero Mandarin yung binanggit ko kanina. Yung binanggit mo kanina. At syempre, maraming nagtatanong. Unang-una, sa Tuesday, simula na po ng Year of the Fire Horse. Yes. Ulitin natin, ano ba ang karakteristik nitong Year of the Fire Horse, Nick, para sa kaalaman ng ating mga listeners at viewers. At muli, magandang umaga kay Ma'am Ana Viola. Ayun, nakatutok yan at nakikinig ngayon sa ating issue. Yes. Alam mo, ang Year of the Fire Horse kasi is isang taon na puro kalayaan ang iniisip ng mga tao at pagiging malikhain. So yan, tatandaan natin, kalayaan at saka malikhain. Mabilis ang takbo ng panahon dahil nga yung apoy na elemento, pag tinignan mo yung tinatawag na Patsy chart, marami ang elemento ng apoy. So ibig sabihin, bukod sa ang mga tao ay magiging medyo mapusok, padalos-dalos, okay? Pero ito rin ang magbibigay ng sigla. Kasi ang apoy, pwede mong tignan sa dalawang paraan eh. Ang isa ay magiging mabilis ang tao, mapusok, di ba? Na nakakasira ang apoy. Pwede rin naman yan ang nagbibigay ng ginhawa pagtaglamig, di ba? Kaya nakakatulong din siya, bubuhayin ng iyong mga pag-asa, bubuhayin ng iyong sigla. Ganyan ang dala ng apoy. Ito yung mga posibleng pros and cons. Ang Yes. binanggit mo, di ba? Correct. Nitong Year of the Fire Horse. Yes. At syempre, ang sabi nga natin, pag ganitong naipaliwanag mo na yung characteristic ng Fire Horse, ano ba, ang tanong ng ating mga, Nick, ano bang swerteng kulay? Ano bang pwede oo. nating gawin? Ano bang mga, kung ano-anong anik-anik na nabibilhin namin para swerte. Oo. Ayan, sa buong taon. Siguro unahin na natin yung mga animal signs. Isa-isahin Oo nga natin. pala. Ilan yung animal signs natin? 12. 12. O, makinig ho kayo, ha? Ano yung kulay na bagay sa bawat animal sign? In general to ha, pwede kang mag-mix match later on. Pero ito yung maganda susuotin. Hindi sa unang araw ng bagong taon, which is sa Tuesday yan, kundi sa buong taon ng 2026. Okay, unahin natin ang mga rat, daga, puti. Okay. Ang mga ox o yung mga baka, dilaw, yellow. Ang mga tigre, tiger, puti rin. Ang mga kuneho o rabbit, green. Okay? Ang mga dragon dyan, ginto, gold yellow. Ang mga ahas or snake, ganun din, gold, yellow. Ang mga horse, mag-orange kayo. Ba, orange? Yes, mag-orange Oo, kayo. taon kami ng ngayon. Yes. Year of the Fire Horse. Yes, ngayong 2026. Year of the Fire Horse. So, Tapos, orange. yes. Go-orange na ako bukas. Yes, pwede. Tapos sa mga kambing or yung mga sheep na best friend ng mga horse ay magsuot kayo ng kulay blue. Blue naman. Oh, in fact, nagko-complement ang blue at saka orange eh. Parang yung ating signs, Isyong Pambayan. Oo. Orange as blue ang background. Okay. Tapos yung mga monkey naman, yung mga unggoy, green din. Green. Ang mga rooster, puti, white. Ang mga dog, gray. At ang mga pig or baboy, pink. Yan. Yan ang mga kulay na maganda para sa bawat animal sign. Kasi tinitingnan natin dyan yung Patsy chart. May basis yan. Ngayon, ang
pwede ka mag-mix match for the whole year. At pag nag-mix match ka, Hindi naman kailangan naka-pink ka the whole year. Hindi. Oo, Pwede ka na attorney. mag-mix. Oo. Pwede ka, may 8 kulay na pwede mong pagsamasamahin, depende sa okasyon, depende sa feeling mo or mood mo. Puti, cream, okay, beige, green, gold, pink, peach, at purple. Ayun. Yun yung mga kombinasyon na lucky color pa rin Yes. for the year 2026. Yes. Kung feeling mo, halimbawa, meron kang ka-meeting, kaperahan ng pag-uusapan, magberde ka, green. Yan. Ayun. Pag love life naman, magsuot ka ng Ng pink. pink. Oo. Na pwede mong ternohan ng ibang kulay. Pwede. Pwedeng Oo. pink and white. Yan, mag-combine ka. Kahit hindi Pwede mo yan. animal sign yung... Oh, yes. Kahit hindi mo animal sign. Pero ang predominant, kunyari, ordinary day, Oo. kung ano yung animal sign na color mo, pwede. Meron kang pinapakita kanina, attorney. charms. Siguro ngayon pakita na natin kasi alam ko pag ganitong mga Yes. malapit na ang Chinese New Year, ilan sa mga kababayan natin naniniwala rin sa tradisyon ng mga Correct. Filipino-Chinese. Yes. Bumibili ng kung ano-ano, bukod sa mga prutas pala. Una Yes. muna sa prutas. Okay. Kailangan bang 12 din? Mga, Oo. at puro round din ang bibilihin? Alam mo kasi kaya 12 kasi tinitingnan nila yung bawat isang buwan ng taon. Kaya 12. Ngayon, bakit bilog? Kasi ang bilog, nagkikreate yan sa kamalayan natin ng pera. Kumbaga nag-iisip tayo na papasok ang pera. Kaya bilog. So, pwede naman yon kasi kung may kakayanan ka naman, di bumili ka ng prutas. 12. Oo. Pwedeng isang uri lang ng prutas, pwedeng iba-ibang prutas na bilog. At huwag niyong kalilimutan yung pinya. Ayun. Oo, laging may pinya sila. Yung pinya kasi, yan ay maraming mata. Oo. So, ang paningin or pananaw ng mga Chinese communities, merong protection ka kasi maraming matang titingin para sa'yo. Kaya pala may mga Chinese stores. Yes. Di ba, Nick, pag pumasok ka, Yes. bukod dun sa pusa na gumagalaw Yes, ka yung gumaganon. Meron ko makikita Oo, mga pinya na Yes. made of yung para may mga decoration siya ng gold. Yes. Oo. At saka kiat-kiat, yung maliliit na Yung parang maliliit na orange. Yes, pwede yan. Ngayon, Ayun. bukod pa dyan, may mga tayo, Yung mga charms. aning-aning. Oo, aning-aning. Okay. Oo. Tatlo ito, ilan to? Hindi, ano pala. So anyway, ito yung Ayan, isa. nakikita naman nila sa Nakikita nila, no? sa camera. Ayan, oo. Ito, ang tawag dito, fly on monkey on horse. May unggoy na sa ibabaw ng kabayo. Oo. Fly on monkey Ayan. on horse. Ayan. Okay, thank you RHTV. Ayan, thank you very much. Ayan. Tapos meron pa tayo isa. Ito naman, rhinoceros at saka elephant. Ayan, may rhinoceros, yung hayop na may matulis parang unicorn. And then may elepante. Okay. Ayan. Okay, yan ang pangalawa. And then ang pangatlo, ito yung tinatawag na trio na gods nila. So meron ganyan tatlo. Pwede rin yung tatlong kabayo. Tatlong kabayo. Pwedeng kabayo na kulay red. Pwede rin naman yung ginto. Ayan. Oo. So yan ang hahanapin nila. Yes. Anong dadalhin niya? Halimbawa, anong paniniwala kung meron siyang mga ganyan Okay. na anik-anik? Yes, yung mga O pwede anik-anik bang na to. isa lang ang bilhin? O Pwede. lahat yan bibilhin Hindi mo? naman, pwede naman pwede isa lang. Pwede mong bitbitin parang Oo. keychain kasi ang meron ako Oo, mukha siyang keychain Oo. eh. Pwede rin yung parang estampita, yung naka-print lang, 'di ba? Oo. Pwede ganon. Lagay mo lang sa bag mo o kaya sa wallet mo. Ano Oo. yan? Anong magiging dulot niyan? Okay, ang dulot Halimbawa, bibili ka niyan at iingatan mo the whole year. Yes. Alam mo, walang pinagkaiba to doon sa mga daladalang mga amulets, okay? Daladalang mga halimbawa rosaryo, yung mga ganyan, St. Benedict medal, ganyan. Nagbibigay ito ng kaginhawahan at yung abundance. Ano ba yung abundance? Kasaganahan. Okay. Yung iba sabi nila kaperahan, totoo rin naman yun. Pwede naman. Oo. Kaperahan, kasaganahan, at saka protection. Yan. Good health, kasama Good rin health yan. kasama rin yan. Lalo na itong fly on monkey on horse. Ayun. Yan ang para sa good health. Yes. Good health, prosperity, abundance, protection. Ito yun. Yan. So, dadali mo lang yan. Oo. I'm sure nakita naman ninyo talagang sinum in ng RHTV yung mga
mga dapat po ninyong bilihin na mga charms. Correct. Pinakita ni Attorney Nick. Mamaya kung may magre-request ulit, papakita ulit namin na. Correct. At sa balik po ng Isyung Pambayan, tatanungin natin si Attorney Nick kasi diba meron mga nagsasabi, saan ba pwedeng ilagay yung mga ganitong bagay? Correct. Kailangan ba kaming mag-rearrange ng kung ano-ano sa bahay namin? Mamaya, pag-uusapan ho natin yan. Sa pagpapatuloy ng Isyung Pambayan, ako po si Milk Regunan at ang aking panauhin ngayong umaga sa studio, Attorney Nick Nangit. Oras sa buong Pilipinas, 8:35. Yes, ngayong umaga, Attorney Nick Nangit. At pinag-uusapan ho namin ang mga swerte, ano ba yung mga dapat hong gawin, ano ang mangyayari sa loob ng isang taon sa ilalim po ng Year of the Fire Horse. Ngayon pong 2026. Yung iba ho hindi naniniwala pero marami nakikinig. Ayan. Ang ano ko naman dyan, kung ano paniniwala, hindi ho natin kukontrahin. Diba, irerespeto ho natin. Pero ako talagang gusto ko nakikinig kung wala naman hong masama kung susunod. Diba? So, bago kami mag-commercial break ni Nick ay pinakita niya yung mga lucky charms na kung gusto niyo pong bilhin ngayon ay meron ba kayong oras dahil sa Tuesday pa naman ang officially Year of the Fire Horse. Pero marami sa atin ngayon magre-rearrange ng bahay nila. Nick, location, saan ba ilalagay ang kung ano-ano mga upuan o kaya table at kung ano-ano pa sa kanilang bahay. Anong masasabi natin? Okay, ang magagandang locations. Okay. Or gusto niyo yung hindi maganda muna? Hindi maganda muna siguro. Hindi maganda muna. Okay. Ang iiwasan niyo lahat ng nasa kanluran. West. Okay. So, ibig sabihin yan, northwest, southwest, west. Mabigat. Okay. So, kasi nandiyan kasi yung mga sakit, nandiyan yung mga argumento, debate, gulo. Ayan. So, wag yan. Iwasan. Ang dalawa pang iiwasan ay extreme. Hilaga, north, yung sa taas, at saka south, timog. So, yan lang ang iiwasan nyo, 5 direksyon. Okay, ulitin natin. Lahat na nasa kanluran, northwest, southwest, west, kung saan lumulubog ang araw. Tapos sa taas, north, hilaga, at saka yung sa ilalim, south. South naman. Yes, timog. Yan ang mga iiwasan kasi mabigat yan. Gulo, sakit, nakawan, argumento, kasuhan, yan. Ngayon, punta tayo sa pinakamagandang location. Pero muna, teka muna Nick. Ito yung mga lugar na binanggit mo na iwasan natin. Yes. Pero usually, ano ba yung mga appliance na nilalagay dyan? Kasi halimbawa, yung kama mo, hindi mo naman pwedeng bago-baguhin, di ba? Oo, hindi. So, anong gagawin? Oo, kapag hindi mo mababago, then pwede kang maglagay nga nung tinatawag nating mga pangontra. Bagwa. Yan. Alam niyo yung bilog na merong salamin sa gitna. Tapos may mga guhit-guhit. Bagwa ang tawag doon. Pwede yon. Pwede ka rin maglagay ng halaman. Halimbawa yung snake plant. Okay? Yun yung halaman na kumukurba. Okay? Or pwede ka maglagay nung tinatawag natin ng bamboo plant. Pwede rin yan. For pangontra yan. Okay? Pwede rin naman na depende kasi sa element mo yan. Kunyari ikaw ay ipinanganak na metal horse. Halimbawa, kasi ang metal kasunduri naman yan ng apoy. Wag lang sosobra yung apoy. Okay? Nagdadala ng pera ang metal. Okay? Pagka ganun, maganda na maglagay ka ng tubig. Okay, halimbawa, maliit na aquarium. Okay? Kung mahirap mag-maintain kasi kung may isda, di ba? Halaman na lang ang ilagay mo. Yung mga water plants. Yung mga pangontra lamang. Yes. Kasi ang tanong ko nga, ito po yung mga appliance na mahirap pong galawin, di ba? Yung parang ilipat-ilipat. Correct. Okay lang yung mga, halimbawa, maliliit na bagay. Pero halimbawa, sabi ko kay Nick, parang yung kama, diba, na nandun na talaga forever. Yes. Sa kwarto mo. Dahil hindi naman ganun kalaki. Ayun ang mga bilin. O kaya pwedeng sundin po niyo yung sinasabi ni Feng Shui. Bukod pa dyan, pwede yung kulay palitan.
Yung kulay, halimbawa yung bedsheet mo, mas madali yun, di ba? Aha. Bibili ka lang ng color na angkop sa taon. Halimbawa, Yung mga nabanggit lahat. yes, yung mga nabanggit natin kanina. Or kunyari, sa kwarto kasi mas importante ang kwarto, huwag kayo maglalagay ng matingkad. Masakit sa ulo yon. Kailangan yung mga pale colors like blue, yan. Lalo na kung ang element mo ay kailangan mo ng kapirahan, green. Yan ang ilalagay mo sa kwarto mo. Kaya naka-green si Nick ngayon Yes. Oo. Correct. Kaperahan yan at saka ano? Yes, kapirahan. Kaperahan. Yes. Ayun. Siyempre, kailangan natin. Oo nga pagsalubong sa 2025. Correct. Ngayon, Nick, ayan, ano naman ang mga swerte? Okay, na mga Na location. lokasyon. Yes. Sa bahay. Yes, sa Feng Sa Shui. bahay, sa opisina. Yes. Ang maganda naman ay lahat naman na nasa silangan kung saan sumisikat ang araw. So, meaning east. So, northeast, east, at saka southeast. Yan tatlong yan. Plus, ang sentro. Gitna ng lahat. So kung may ka-date kayo, doon kayo sa gitna ng restaurant or sa hotel, kunyari, di ba? Kung meron ka namang kausap na kaperahan, doon din kayo sa gitna. Okay? Huwag kayo sa gilid-gilid, doon kayo kung saan sumisikat ang araw. Pwede naman i-request for reservation. Oo, magpa-reserve na kayo. Yung pwede doon sa medyo gitna na portion ng Oo. restaurant. O Pwede kaya yun. kung saan sumisikat ang araw. Ayan, oo, ganyan ang gawin nyo. Kung kayo nag-aaral, halimbawa may nakikinig sa atin ng mga nag-aaral, doon kayo sa east, sa silangan, kung saan sumisikat ang araw, mas papasok sa isip nyo ang inaaral ninyo. Makakapasa kayo. So ito yung mga lugar na pwede ho nating paglagyan Yes. ng kung ano-ano nating mga bagay o Yes. kaya yung sabi nga ni Nick pwedeng pwestuhan. Yes. Ayan, para maswerte. Alam mo, Milky, meron kasi tinatawag sa Feng Shui na cure o yung panggamot, yan yung pangontra, o kaya yung enhancers, pampayabong. Okay? So kapag yung mga binanggit natin kanina, yung mga kulay pangontra yan, di ba? Ngayon, yung mga pagpayabong, yung mga charms na pinakita natin earlier. Pwede ka rin maglagay ng money tree dun sa east portion para lumago ang pera mo. Pwede ka rin maglagay ng pusa na gumaganon dun sa east portion. Pwede ka rin maglagay nung tinatawag natin na trio na horse o baski isang kabayo, larawan ng kabayo na pula o kaya ginto dun sa mga lugar na yon. Enhancer yon. Lalong pati sa payayabungin. Okay, pauunlarin ang swerte mo. Ayan, maraming mga tips na binibigay sa inyo si Nick at mamaya, pero pwede na ngayon di ba Nick, yung mga lucky directions, location, nabanggit na ba natin? Nabanggit na natin. Ano pang gusto mong idagdag dyan sa usapin na yan? Maganda yung mga negosyo na hindi natin nabanggit dati. Oo nga, negosyo. Halimbawa, marami sa ating mga kababayan, hindi maganda masyado ang kita. Yes. Last year, 2025, yung iba gustong magbukas ng sariling negosyo. Yes. Ngayon 2026 under the Year of the Fire Horse. Yes. Ano ba ang mga papatok na business Okay. ngayong taon na to? Yeah. Maganda yung retail na online retail. So yung mga dyan, online sellers, maganda itong taon na ito for that. Pet care, kung kayo ay mahilig mag-alaga ng aso, mga pusa. aso. Yes, Oo. at ibang klaseng hayop. Ayan. Jewelry. Napakaganda kasi fire at saka metal. Okay. So jewelry, business, mag-investments. Okay, kung meron kayong mga kaperahan, ilagay nyo sa bangko. Bangko is okay also. Interior design, yung mga hospitality, ibig sabihin yung mga nasa resorts, hotels, restaurants, yan. Health tech, telemedicine, anything na connected sa telecommunications. Yan. Entertainment, e-commerce, digital businesses. Yan, Kasi may pwede mga bata dyan. Yes, digital businesses. Perfect yan. Travel. Kung travel Ayan. agency kayo, pwedeng-pwede ngayong taon nito. Okay. Pati yung mga AI services. Di ba uso-uso ngayon yung mga AI? Yung mga AI. Artificial intelligence. Oo. Basta yung matinong AI Oo, matinong AI. Oo, hindi yung Yes. nagpapakalat ng disinformation. Wag Correct. tayo doon. Correct. Yung AI naman, pwede kayo mag-aral. Oo. Kasi di ba uso ngayon parang be technological na. Saka parang patungo na tayo dyan Yes. sa artificial Yes. intelligence, although Yes. hindi pa ako masyadong approve. Oo. Kasi ginagamit din sa kung ano-ano. Pero Correct. dapat aralin din natin Yes. para maiwasan po tayong maloko. Correct.
at tayo magpakalat tayo ng mga tamang impormasyon gamit ang AI. Yes. At sa halimbawa for marketing, di ba? Oo. Kunyari, imbis na kukunan mo lang ng litrato, kunyari meron kang produkto na ibebenta mo, imbis na kukunan mo lang, pwede mong gamitan ng AI na medyo ang ganda ng background, gumagalaw yung ano mo, maganda for marketing. Kaya mas Oo. uunlad. Mas uunlad at mahihikayat Yes, mahihikayat ng mga tao na bumili. yung mga potential Yes. customers. Yes. Yung mga entrepreneurs dyan, yung mga gusto mag-solo ng business nila, perfect itong taon na ito for you. Yan. At sana ay nabibigyan kayo ng idea ni Nick kung ano man ang papasukin Yes. na ano. Ang daming tanong dito sa sa DZRH Facebook Live. Ang sabi niya ay bumabati lahat sila sa advance. Happy New Year. Okay. Meron ko nabasa dito Ang tanong niya dito, Nick, kapag mayroong Chinese New Year. Hindi ko masyadong maintindihan. Pero mamaya, basahin mo natin Okay. iba-iba. Pero from baka Palawan. nag-greet siya. Baka nag-greet. Kasi meron tinatawag na Wanshi Ruyi. Ito, Wushu. Yeah. Pwede rin yan. Ayun. Yung mga I wish you good health. Okay? Pati yung Shenti Jankang. Okay? Ibig sabihin, parang I wish you prosperity. Ayun, mga pagbati pala Mga ito. pagbati yan. Oo, na nakikinig at nanonood sa RH TV at sa Facebook Live. Magpapatuloy po ang aming talakayan kaugnay ng paghahanda, pagsalubong sa Chinese New Year. Sa araw po yan ng Martes sa pagpapatuloy po ng Isyong Pambayan sa may mga lakad ngayong umaga, 8:48 ng umaga. Ako pa rin ho si Mil Kirigunan sa Isyong Pambayan at kasama ko po Attorney Nick Nangit. Pinag-uusapan ho namin na ang mga pwedeng gawin sa pagsalubong ng Chinese New Year sa Tuesday at what's in store for us ngayong 2026 under Year of the Fire Horse. Pero public service muna tayo. Nako, mahaba-haba ang water interruption o pagkawala ng serbisyo ng tubig dyan po sa area ng Parañaque. 16-hour water cut-off. Naku, napakatagal naman ito. At ang sabi ho dito ay wala pang abiso ba kung kailan magkakaroon ng serbisyo ng tubig under Maynilad. Ang suhestyon po, pwede naman daw magamit o ma-divert ang water from Angat Dam para daw mabigyan ng tubig, serbisyo ng tubig ang area po ng Parañaque. At marami ring mga lugar, Barangay Sukat, Muntinlupa, BF Home, San Antonio, San Isidro. Marami rin pong nakakaranas din ng low water hanggang sa walang serbisyo ng tubig sa area po ng Parañaque. So ang panawagan, sana po ay bilis-bilisan. Sabi nga ho natin kapag ganitong mga problema, mas maganda, sabi nga ng ilang mga kababayan natin kuryente na lang. Basta wag lang ho serbisyo ng tubig. Lalo na po nito, napakatagal na daw pong wala ng serbisyo ng tubig sa malaking area ng Parañaque. Tinatawagan po ang Maynilad, baka po meron tayong bagong advisory para po sa mga residente ng Parañaque. Bukas po ang mga himpilan po na ang mga programa ng DZRH para ipatahatid po ang public service from Maynilad. Dahil marami ho kami natatanggap na reklamo po dito. Walang serbisyo ng tubig ang malaking bahagi ng area ng Parañaque. At patuloy po tayo sa Isyong Pambayan at tanong po natin kay Nick Nangit, ano ba ang mga pwedeng gawin natin? Pero meron kang pinapakita dyan ng mga card. Ano ba yan? Yes. Baraha. Oo, ito ay tinatawag natin mga barahan ng paglalakbay. So pwedeng gabayan kayo itong taon na ito for 2026. Kung ano yung mga plano ninyo. So ito yung magsasabi sa inyo kung matutupad or ano yung dapat ninyong tignan. Ito. So ilang piraso yan? Isa lang naman. Isa. Marami to. Oo, mga 52 yata to So yan, pipili ka? Pipili lang. Magbigay lang sila ng isang numero from 1 to 5. Yun. Pipiliin, tapos pipili ka na? Pipili ko na. Bibilangin ko siya, tapos sasabihin ko kung yung
kung anong dapat nilang bantayan or yung gabay nila for 2026. Ayun. Maraming mga natututunan tayo kay Nick. Tapos parang rin siya nag-evolve, ano? Nag-evolve talaga. Nag-evolve yung mga, kung dati noon, puro bara-baraha lang. Oo, ngayon iba-iba dami na rin ginagamit ninyo. Yes, actually ako lang. Yung iba kasi gumagamit ng pagtong eats o mga kung ano-ano. At saka inaaral ito, hindi ito basta-basta. Inaaral yan. Yes. Tama yan. Yung mga baraha na pang reading, hindi mo pwedeng panggamit sa tong eats. Ay, hindi pwede. Kasi ibang ginagamit. Oo, yung mga pampusoy, pampekwa, wag. Sagrado kasi ito. Totoo yan. At para hindi po, para yung aura, di ba? Oo, parang aura din. Oo. Parang aura yan eh. Oo, at saka para maganda yung aura mo ibibigay mo. Yes, Oo. correct. Anyway, nabanggit ni Nick yung cards na yan. Siguro, ayan na lang. Maraming mga nagtatanong dito kasi medyo bitin kung minsan meron ka bang pwede silang makipagkonsulta o kaya meron silang mga magusto itanong. Yes. Kasi hindi naman natin lahat natatalakay dahil isang oras lamang ang programa. Correct. Maraming salamat, Milky. Kasi meron naman ako sa YouTube. Okay, yung kabunganga Xiaolong Bao. Kala nyo pagkain. Sarap ng Xiaolong Bao. Oh yes, masarap yan. Oo. Kaya masarap din yung channel na yon kasi puro kababalagan, katatawanan. So matutuwa kayo. Yung kababalaghan, talaga nakakatakot ba yan? Hindi rin. Kasi ginagawa. Ganyan din. Oo, ginagawa ganito mo. rin. Kasi alam nyo, ang katatakutan naman, mga kababalagan, bahagi ng buhay natin yan. Hindi mo dapat takutin ang sarili mo. So ito yung pagliliwanag, pagbubukas ng kaisipan tungkol sa kababalagan. May mga times na may nakakatakot pero ipinapaliwanag natin. Huwag natin takutin ang sarili natin. Tapos yung katatawanan, halimbawa, dapat ba sa pagbasok ng bagong taon magsusot ka ng pulang underwear? Ayun, ang laki ko naririnig yun. Kaya ko naming madalas ang ginigest si Nick kasi parang kumpara sa iba. Ano ba? Parang yung credibility kasi ng iba. Anyway, hindi ho natin pag-uusapan yun. Pero, di ba, magsusuot ng underwear na ganito. Totoo, kailangan pa ba yung mga gano'n? Mali yung kalokohan yun. Alam nyo kasi, marami kasing mga nagpapanggap na bumibili lang ng mga certificate, tapos magkiklaim na sila ay mga master, mistress, kung ano man ang tawag. Hindi totoo yun. Hindi ka kailangan magsuot ng kulay pula o kulay pink para magka-love life ka. Walang gano'n. Huwag ka rin pupunta sa ilalim ng mesa at kakain ng ubas. Para magka-love life. Para magka-love life. Walang gano'n. Okay. Kalokohan yun. Hindi kailangan. So, anong gagawin? Halimbawa, Nick, nalalapit na ang pagsalubong sa Chinese New Year. Kailan ba ang preparasyon nito? Tuesday ng gabi. Pwedeng umaga. Pwede umaga. Pwedeng Lunes. Okay. Una-una, para sa sarili natin, magpagupit kayo. Yes. Kasi alam nyo, parang rin yan kung marami kang iniisip, paano ka makakaisip ng bago? Di ba? Kailangan alisin mo muna yung mga pabigat na papagulo sa isip mo para maayos ang pasok ng mga bagay-bagay. Makaisip ka ng mas malinaw. Okay? So, ganun din ang sa bahay. Maglinis ka. Okay? Magwalis. Alisin mo lahat ng kalat. Okay? Ayusin. Okay? Yan yung una. Pangalawa, yung nga magpapagupit ka, tapos kailangan syempre pagsalubong sa Tuesday, nakaligo ka naman. Okay? Kailangan, di ba? Para fresh ka naman. Sana magkaroon na ng tubig sa Paranaque. Oo, sana. O para makaligo sila bago magsalubong sa Chinese New Year. Correct. Kailangan pala yan. Yes. Tapos ang suot naman, alam nyo, tradition na yung kulay pula. Okay lang yan. Pero kung wala kang kulay pula, okay rin kahit anong kulay. Tapos, hindi ka kailangan na magsuot ng bilog-bilog na polka dots. Hindi naman kailangan. Okay? Kung maghahanda ka, kadalasan ang tradisyon kasi is something malagkit o kaya matatamis. Pero syempre, mga may diabetes dyan. Syempre, huwag kayong kakain. Ingat. At ang laging hinahain nila, imbis na manok ay isda. Yan. Kasi teka lang. Di ba kasi ang sinasabi, wag isda matinik Parang literally, magiging daw yun sa buhay mo. Minsan naman, ay wag naman manok kasi buong taon ka nang huhukay. Kakahig. Isang kahig, isang tuka, di ba? Kaya nga, ba talagang totoo dyan? Ang totoo dyan is, dapat talaga isda. Isda, okay? Pwede ka magkarne, halimbawa yung mga pork, beef, okay. Yung chicken iniiwasan kasi nga ang chicken is parang kung may dadating man sa yung kaginawahan, mabilis ding mawawala. Kumbaga, pansamantala. Ang isda naman kasi is parang sinasabi sa iyo na you go with the flow.
Okay, huwag mong kontrahin para mas lalo kang uusad, gagalaw ka. Kaya yun ang hinahanda nila. At saka mga malalagkit na pagkain. Ayan. Kaya pala taon-taon, meron tayong natatanggap na mga tikoy. Yes. Ano ba mas maganda? Ikaw yung nagbibigay ng tikoy o ikaw yung tumatanggap ng tikoy? Pareho lang yan. Kasi kung meron ka naman excess, magbigay ka, di ba? Oo. Kasi di ba sinasabi nga natin, what goes around comes around. So kung magbibigay ka, babalik din yan sa'yo, yung kasaganahan na yan. Kasi kung noon, siyempre naniniwala ako na binigay sa akin, baka pag magtampo, hindi ko ipamimigay. So, wag mo i-recycle. Umabot sa mga 8 tikoy sa bahay hanggang sa magkaroon na ng amang, di ba? So, pwede pala yun. Halimbawa, okay na ako sa 1 tikoy lang. Pero naka-receive ako ng mga 4 na tikoy, pwede ko ipamigay. Pwede mo naman ipamigay, bibigay mo kasi kaysa masira, di ba? So pwede yun. Kasi hindi mo naman kailangan na buong taon puro tikoy ang kakainin mo. Ano lang yan, symbolic. Alam nyo kasi ang tradition ng Chinese is a lot of them depends on symbols. Kaya nga yung mga bagwa, yung mga tinatawag nating I Ching, okay, yung mga signs, okay? Lahat yan symbolic, okay? So hindi kailangan na literal. May mga tao kasi ginagawan literal na kailangan magsuot ka ng ganito. Kalokohan yun, Yun, So huling pananalita, Nick, kaugnay ng nalalapit na pagsalubong ng ating mga kababayan sa Chinese New Year, Year of the Fire Horse, sa araw po ng Martes. Ang maipapayo natin, tayo talaga ang gumagawa ng sarili nating kapalaran. Life is what we make it. Yes. At saka alam nyo, mabilis ang taon, huwag yung palagpasin ng mga oportunidad. Kasi yan ang katangian ng Fire Horse, mabilis. Okay, so pag may dumating sa inyo na oportunidad, huwag nyo nang palagpasin. I-grab nyo. Kailangan kumilos kayo. Kasi ang apoy, hindi yan nakakasira ng mga bagay-bagay, kundi pati yung sigla mo, binabalik niyan. Kasi di ba pag sinasabi na there's a fire in you. Yes. Ibig sabihin nun passion. Ano ka ulit, kumbaga gusto mo uling gawin yung mga dati mong ginagawa. Yes, nabubuhayan ka. So dapat ganun ang pananaw natin sa buong taon. Maraming salamat, Nick Nangit, sa inyong mga paalala at mga tips ulit kaugnay ng lalalapit na Chinese New Year. I'm sure marami ang nakatutok, nakikinig at nanonood kaugnay ng mga ganitong mga issue. Yan ang paborito ng ating mga kababayan. Salamat, Atty. Nick Nangit. Sure. Maraming salamat.